Good morning po. Good morning. At good morning din sa ating mga kapatid na nasa online, nasa virtual, katulad nila Ate Vicky, si Ate Tess Galvez, si Kuya Bien, tsaka si Ate Annabel na nasa Laguna, si Joy na nasa New York din, si Ate Weng na nasa Singapore, at maging si Kathy at saka si Lou. Good morning po sa inyong lahat. At sa bawat isang nandito ay magandang umaga at panibagong buwan ng taon, right? February na. Pero bago tayo magsimula ay nais natin batiin si Gov. Neil Vega. Yes! Congratulations bro ha. At nawa gamitin ka ng Panginoon para magsilbing asin at ilaw ng ating Homeowners Association officers. Okay? At katulad ng sinabi mo, huwag ka mag-alala. Gagawin namin yung sinabi mo. Alam niyo sinabi ni Henry? Yung mga hindi bumoto, walang karapatang magreklamo. Dahil kami bumoto, at isa ka sa mga binoto namin, kaya kami may karapatang magreklamo. Humanda ka na. Okay, so salamat po sa Panginoon dahil sa may bagong pamunuan ng ating Homeowners Association at nawa ay makatuwang ito ng ating barangay for the betterment of our community as a whole. Okay? Kaya nga po hindi po dapat na magkalayo, okay, ang kanilang adhikain. At ang adhikain nila is of course palaguin, pagandahin, paayusin ang ating barangay, ang ating homeowners. Kaya sana po ay makita po natin ang ang importance na tayo ay meron din pong involvement sa ating community. Okay? To God be the glory. At muli, salamat sa Panginoon dahil muli nating nakasama sila Cindy at ang kanyang dalawang anak. Si Cassie at si Schwartz. Welcome, welcome. Yan. You are always welcome, kapatid. At mayroon tayong isang kasamang bata ngayon. Yun, no, yung nakapula. Nakapangano yan. Siya, kilala niyo na yan? Yan ang anak ni David. Si Solomon. Yan. Solomon, welcome ha. Ay, palakpakan natin si Solomon. Ha? Apo ni Ate Winnie. Kaninong anak po? Ay, kay David nga. Sabi ko nga sa inyo, kay David Tumama ako Sumatsamba lang ako, tumama naman. Ano? Sabi ko na nga ba Paminsan-minsan, sana yung tsambang yun, tumatama pagka sa loto, ano? Salamat din po sa bawat isang nandito at patuloy na dumadalo sa ating gawain. Salamat din sa ibang mga pastor na narinig ko nung kami nagkaroon ng reunion, no? Mula noong 2017 students, 18, 19, hanggang ngayon 2023, nung nakaraang 2 Saturdays ago, narinig ko na yung ibang mga pastor natin doon, na mga estudyante, pinapanood yung ating replay. Salamat sa inyo mga kapatid. So talagang regular. Kaya gusto kong batiin sila Pastor June at saka si Pastor Owen. God bless you mga kapatid ha. Okay, at yung iba daw ay nire-repost pa nila. Lalo na yung ating narrow door daw. Nire-post nila sa kanilang mga site. Salamat mga kapatid. Okay? God bless us all. At tayo ngayon po ay magpapatuloy ng ating gawain. Okay? Salamat kay Pastor Jello na pinangunahan tayo last Sunday patungkol po doon sa issue ng pride, no? Na tinataglay ng mga taong nag-imbita kay Jesus sa isang handaan. Okay? Tapos ay meron silang issue ng pride, okay? Kaya nga tinuwid sila ng Panginoon, pero sa panahon din natin ay kailangan makita din natin yung mensahe na yon dahil maaring dapat marami ring ituwid sa atin at kung hindi natin tatanggapin yung mensahe na yon ay sayang at napakinggan natin. Okay? Dapat ang lagi nating iisipin, ano ba dahilan ba't nandito tayo?
Hindi lang para makapakinig ng salita ng Diyos, kundi magpasakop sa kanyang salita at magpabago. Okay? So, yung pong complete transformation. Katulad ng pinakanta ni Pastor Jello kanina, di ba? I do not want to go back to my old life. Iyon. That's transformation. At itutuloy po natin yung kwento o yung pagkakasunod ng mga events doon sa huling ibinahagi sa atin ni Pastor Jello last Sunday. So dito po ngayon tayo sa Luke 14, verse 15 to 24. Okay? So hilingan ko po ang lahat na tumayo. At mula sa mga talatang ito, tayo po ay makakapakinig ng mensahe ng ating Panginoon. Okay? Luke 14, verse 15 to 24. When one of those at the table with him heard this, he said to Jesus, "Blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God." And Jesus replied, "A certain man was preparing a great banquet and invited many guests. At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, 'Come, for everything now is ready.' But they all alike began to make excuses. The first said, 'I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me.' Another said, 'I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out. Please excuse me.' And still another said, 'I just got married, so I can't come.' The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, 'Go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame.' 'Sir,' the servant said, 'what you ordered has been done, but there is still room.' Then the master told his servant, 'Go out to the roads and country lanes and make them come in, so that my house will be full. I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet.'" Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa iyong kadakilaan, pag-ibig at biyaya na patuloy mo pong ibinubuhos sa amin. Sa kabila po ng aming mga pagkukulang, nariyan ka pa rin at patuloy mo kaming iniingatan at lagi mo kaming pinapaalalahanan sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu patungkol sa iyong dakilang pag-ibig. Kaya naman, Panginoon, muli naririto kami upang tanggapin ang mga salita mo. Ang mga salita mo na may kapangyarihan upang baguhin kami kung ito po'y aming tatanggapin ng lubusan at ito po ay aming ipamumuhay. Kaya Panginoon, salamat sa iyong mga salita na iniwan mo po sa amin upang magsilbing gabay sa amin pong mamumuhay habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, gabayan mo po ang bawat sa amin, ang aking pangangaral at ang pag-aaral naming lahat ng iyong salita. Ikaw po matanghal, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Maaari na po tayo makaupo. So, yung pong mga Sunday schoolers natin, ayan. Okay. Sama na tayo kay Pastor Jason, kay Kuya Jason. Ayan. Okay. Salamat sa Panginoon dahil panibagong buwan ang ipinagkaloob niya sa atin. By the way, meron po akong meron po akong 200 pesos dito. Yan. At ito po i-offer ko sa lahat, kung sino ang gustong kumuha. Okay? So, sino ang gusto pong kumuha, kunin lang po sa akin. Ayan.
Palakpakan natin si Neil at tinanggap niya ang 200 pesos. O bakit? Yan. Sa'yo na yan, oh. Binigay ko na eh, di ba? Binigay ko na eh. Di ba? Ayan. Salamat nila sa pagtanggap mo. Ayan. Gusto ko lang, conscious lang ako. No? Curious lang pala ako. Curious ako. Ano po ang nasa isip nyo nung inalo ko yung 200? May consequence. May catch, ano? Oo nga, ano? Ha? So, iniisip niya may magiging consequence, may sacrifice na mangyayari. Okay? Merong catch, no? Ano kaya pagagawa sa akin ni pastor? Ano kaya bakit biglang magbibigay si pastor ng 200 pesos ng libre? Ano kaya ang nun? Ano kaya ang yung ba naglalaro sa isip natin? Ay, hindi naman daw, sabi ni Ate Alice eh. Ba't hindi niyo po kinuha, Ate Alice? Sabi ni Ate, ayun na po yan, di ba? 200 pesos. Dapat daw 1,000. Ha? Dapat 1,000. Pag 1,000, marami na siguro kukuha, no? Dinagdagan ko na nga, 100. Ginawa ko ng 200 eh. Ang unang nasa isip ko, 100 lang eh. No? Hindi, totoo. Kuminsan, no? Nag-iisip tayo, ano kaya ang ibig sabihin? Bakit biglang magbibigay si pastor? Hindi naman niya birthday. Bakit siya ang magbibigay, di ba? At saka, ano nga talaga kaya ang catch? Tsaka siguro iba, yan, siguro kung mas malaki-laki, baka marami mag-uunahan. O kaya siguro, pwedeng talagang makaka-encounter tayo ng consequence. Alam nyo, akala ko hindi si Henry ang kukuha eh. Alam nyo, unang pumasok sa isip ko nung ginagaya ko to, ang unang tatayo si Aaron. Pero naiisip ko rin, naglalaro din sa isip ko, hihikayatin siya ni Henry. Kunin mo na anak, kunin mo na anak. Pero hindi, si Henry mismo tumayo. Pinatatayo niyo si Ate Winnie. Ay, yun naman pala eh. Kailangan nyo pala eh. Bakit hindi kayo kumuha ng 200? Ano po nasa isip nyo, Ate Winnie? Ba't hindi nyo kinuha? Nahihiya. Yun. So makikita natin, yung iba't ibang reactions natin. Merong iba, nahihiya. Kaya ayaw kunin yung offer. Yung iba, maaring meron naman ako niyan eh. Hindi ko na kailangan yan. Ayan. Diba? Meron pwedeng ganun ang lalaro eh. Merong iba, kaya hindi tumatayo at ayaw kunin, ang layo ko eh. Sabi ni Princess, nasa loob pa ako, ang dami kong dadaanan. Bago niya kunin. Di ba? Mayroon na, baka pagdating ko doon, may nauna na sa akin. Or maaaring iba, iniisip, baka may catch. Oh, may catch, ano? At yung iba, yan, sabi ni Ate Glo, baka nagjo-joke time lang si Pastor. Mamaya, babawiin din ni Pastor yon. Okay? So makikita natin, ang dami nating dahilan. Ang dami nating maaring isiping dahilan kung bakit hindi natin tatanggapin yung offer. Right? Ang dami nating pwedeng naglalarong dahilan kung bakit hindi natin tatanggapin ang offer. And perhaps, kaya tayo may mga ganitong dahilan dahil sa mga previous na karanasan din natin. Maaring dati may nag-offer sa atin na meron kang magiging trabaho pagka ganito. Talaga, basta punta ka lang. Pagdating doon, ay may catch pala.
May mga ganun, di ba? Or kung minsan parang hindi ko deserve kasi parang ganito lang ako parang ayaw kong pumunta dyan sa ino-offer yung trabaho kasi hindi ko. So maraming maaari tayong maging dahilan. Okay? At kung titingnan po natin, dito po sa ating pag-aaralan ngayon, ay parang meron pong connection yung aking illustration na yon. Kasi may invitation na ino-offer si Jesus doon sa parable na kinikwento niya na binasa natin kanina. Napansin niyo yung binasa natin kanina? So siguro bago natin maintindihan yung binasa natin kanina, kunin muna natin yung occasion o yung setting. Okay? Ano ba nangyari noong mga nakaraang linggo sa pag-aaral natin? Okay? Si Jesus, siya ay naimbitahan, di ba, ng mga one of the leaders of the Pharisees sa isang Sabbath. Pero, minamatyagan siya. Right? Yung itinuro sa atin yung nakaraang linggo ni Pastor Jello. Minamatyagan siya ng mga tao kung siya ay magva-violate ng Sabbath law. Kung siya ay magpapagaling. At talagang nagpagaling nga si Jesus ng oras na yon. Okay? So parang binaliwala niya yung kanilang Sabbath law dahil alam niya na kailangan ng kagalingan ng taong yon. At yung taong yon, probably, hindi naman binanggit, pero bakit naman kasama siya sa kalipunan ng mga Pharisees? Hindi kaya yun ay pain para nang sa ganun. Titingnan nila kung talagang si Jesus ba'y magpapagaling at ibibreak niya yung Sabbath. Pero, nagtatanong si Jesus sa kanila, okay? Patungkol sa pagpapagaling at patungkol sa Sabbath keeping. Yet, walang kibo silang lahat. Okay? At pinagaling ni Jesus ang taong yon. Then, kung papansinin natin, ito nabanggit ni Jello to. Nakita ko na nabanggit din ni Jello. Na kung paano minamantyagan nila si Jesus minamantyagan din sila. Tinitingnan din sila. At yung tingin sa kanila ni Jesus, kung paano sila pumili ng mga place of honor among themselves doon sa table. Kaya nga, kasama yun na pinipili nila yung magaganda, yung place of honor talaga. Pumipwesto sila doon sa magandang pwesto. At sinita sila ni Jesus. Kung kayo'y makukumbida, huwag kayo pipwesto sa place of honor. Kasi baka may dumating na mas mataas sa inyo, paalisin kayo, doon na lang ho kayo. Kasi mas mataas ito So doon papasok yung shinare ni Jello sa atin na pride. Okay? At hindi lang yon kung kayo naman ay mangungumbida. Ayun. So hindi lang yung kayo ang kinumbida, kundi may second part yung kwento niya. Kung kayo naman ay mangungumbida. Ayan. Ito yung nandito sa Luke chapter 14, verse 12 to 14, yung atin pong mga talata. Then Jesus said to his host, "When you give a luncheon or a dinner, do not simply invite your friends, your brothers or relatives, or your rich neighbors. Kasi if you do, they may invite you back and so you will be repaid. But when you give a banquet, invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Okay? Although they cannot repay you, you will be repaid at the resurrection of the righteous." Okay? So, bukod doon sa kung kayo'y nakumbida, kung tayo'y nakumbida, okay, wag nating hanapin yung place of honor, meron ding instruction si Jesus kung tayo naman ang mangungumbida. Okay? Na kumbidahin natin yung hindi kayang magbigay sa atin, nung ibibigay natin sa kanila. And you will be blessed. Minsan, yung kinukumbida lang natin, yung kayang bumawi sa atin, na later kukumbidahin din tayo. Pero again, hindi lang ito about lesson on pride or humility, na nagturo siya ng humility to humiliate the Pharisees. Pero meron din siyang panibagong lesson, and that is inviting the wrong guests.
Okay? Kasi kung minsan, kinukumbida lang natin, yung kaya tayong kumbidahin din. Pero yung mga iba, may hirap, yung mga bulag, mga lumpo, mga mga ah, may kapansanan sa paglakad, yun ang kumbidahin daw. Okay? Kaya nga, medyo may twist doon sa kwento ng ating Panginoon. Doon sa kanyang naging karanasan sa mga taong ito. Kaya ngayon, pumunta tayo doon sa verse 15 and 16. Habang kinikwento niya to, one of those at the table heard him say these things. What are those things? That when you invite the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Isa sa mga bisita ngayon doon, biglang nagsalita. Yes, blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God. So parang ang naging datingan naging spiritual. Yan. Okay? In-spiritualize nila yung comment ni Jesus na yon by saying na, sa kingdom of God, blessed is the man who will be invited in the feast, who will not only be invited, but who will eat at the feast in the kingdom of God. Okay? Siguro parang maririnig natin yung iba doon, nagsasalitaan, Amen! Amen! Siyempre, blessing, no? Gustong-gusto nating pakinggan yung blessing na yon. And at this point, Jesus replied to them. Hindi niya sinagot yung blessed is the man. Totoo ba yun? Amen, brother. Blessed is the man. Hindi. Ang ginawa ni Jesus, sumagot siya. Jesus replied, a certain man was preparing a great banquet and invited many guests. So doon po pumasok, na nagsimula siya magkwento. Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesus, pag nagtuturo siya, storytelling Pakwento lagi. Kung mapapansin niyo po, kung babasahin niyo Bible, kaya napakadaling basahin ang Biblia Kasi pakwento lang naman lahat yun Lalo na dito sa Gospels at saka sa Old Testament, na karamihan ay kwento talaga, no? Storytelling lang So, nagkikwento siya ang ating Panginoon dahil doon sa comment ng isa na, blessed is the man who will eat at the feast in the kingdom of God. Mapalad ang sino mang kakain doon sa kaharian ng Diyos. Now, biglang nagkwento si Jesus. A certain man was preparing a great banquet. Merong isang lalaki na naghahanda ng isang malakihang piging. Handaan talaga to. At marami siyang kinumbida ng mga gusto niya maging bisita. Now, pagdating sa verse 17, and at the time of the banquet, siyempre marami. So parang sinasabi, nagkaroon ng pre-invitation. Bago yung banquet, nagumbida na siya. Okay? And at the time of the banquet, he sent his servant na. Pinalabas na niya yung mga servant niya to tell those who had been invited. So, meron na tayo mga nakumbida. Okay? So, banquet na. Banquet time na. Puntahan mo na yung mga kinumbida natin. Sabihin mo sa kanila, come, for everything is now ready. Ayun. Okay? So, yun po ang konteksto nun. Hindi to bigla ang banquet na parang nagbigay ako ng piging ngayon, tapos saka pa lang ako nagumida. Hindi, meron na dating pre-invitation na nangyari. He invited many. Okay? Preparing a great banquet and invited many guests. And at the time of the banquet, he sent his servant na to those who had been invited. O see? So, ibig sabihin, alam na nila na merong imbitasyon beforehand. Hindi yung ngayon lang ura-urada na biglaan na kinumbida sila. So, meron silang knowledge na of the banquet. Merong nang nakahanda na piging. Okay? Hindi biglaan to. So, pinuntahan na sila. Kung makikita natin, dito pa lang sa verse na to, come, everything is now ready. Meron po akong napansin,
about God's invitation. Alam naman po natin, pag sinabing parable, it's all about an earthly story with a heavenly message. Yun pong ibig sabihin ng parable, ano? As simple as that. Okay? Isang talinghaga, isang pakwento na patungkol sa buhay dito sa mundo, pero may mensahe po na makalangit, spiritual. So kung titingnan po natin, yung invitation na to is coming from God. Sa atin pong panahon ngayon, it is coming from God. And God's invitation is free, una sa lahat. It is free, libre. Yung pag-invite ko kanina sa inyo, sinong gustong tumanggap nito, libre talaga yon, walang catch yon. Walang consequence yon. Ang ating Diyos, pag nangumbida sa atin, wala ring catch yun. Walang deception, libre talaga yon pagka nag-imbita sa atin ng ating Diyos. Kaya ngayon, dahil dito, di ba, sa mga earthly experiences natin, no? Sa mga nararanasan natin sa mundo, sa ating mga kaibigan minsan yun ang nagiging dahilan kung bakit parang ayaw nating tanggapin. Tamo kahit si Henry, ano consequence, pastor? Ako na lang magsasacrifice. Ano consequence? So kahit tinanggap niya, meron siyang iniisip na consequence, right? Okay? So, pero pagka ang Diyos natin ng umbida, it is free. Yung ino-offer ng ating Diyos na banquet. Okay? Isang piging, yung makasama siya, maka-fellowship siya. Yung handaan na ibibigay niya sa bawat isang tatanggap nun, ng imbitasyon na yon, is free. Okay? It is free. Hindi nga siya, kumbaga sa atin, di ba? Hindi siya potluck. Diba sa atin, noong araw, ang church, pagka nagpakain, libre lahat, di ba? Kaya kita nyo naman, daming kumakain, daming sumasama. Pero bandang huli, kailangan natin mag-ipon ng pera para doon sa bubong. Sabi natin, kanya-kanya munang kain. Ayan, kukunti na lang nagpupunta. Katawa si Pao, no? Okay, so, kukunti na lang nagpupunta. Ano ba yan? Bakit kailangan may Okay? So para ka nangyari, pagka libre, mas gusto natin. At totoo naman yun. Di ba? Walang halong biro. Ako man, basta't libre, talagang sinasamantala ko yan. Tamo nung Starbucks, nag 40%. Umaga, nandun kami ni Portia, 40% sa senior, tsaka PWD. Tapos umuwi kami. Pagdating ng hapon, bumalik uli kami sa Starbucks. May 40% uli. Pwede pa take out. Kaya meron pa kaming inuwi para sa sabi siguro ng Starbucks, mapagsamantala tong dalawang ito. Hindi, libre, no? I mean, bawas na, salamat po Kuya Ed, bawas na ng 60%, babayaran mo, Kaya nga, malaking bagay. Pagka may mga ganong libre, talagang gusto natin talagang i-take advantage. Libre. Hindi naman siguro dahil ikaw ay mapagsamantala, pero dahil talagang by nature, gusto sana natin ng libre. And now, yung offer ni Jesus, libre yun kung tutuusin, mga kapatid. Walang catch yun. Walang consequence yun. Okay? Walang anumang kapalit yun. Everything is free. Totally free. And ang gagawin lang natin tatanggapin natin, kaya makikita natin, isa sa mga mahirap siguro na isipin na ayaw natin ng libre. Una, sasabihin, ang kapal naman ng mukha ko, nung araw sa NCC, meron kami tinatawag na PLG. PLG, palibre gang. Yun yung mga kapatid na laging, Pastor, gusto mo namang ilibre ako. Kain tayo. Sige, halika. May mga PLG talaga, no? May mga palibre gang. Pero siyempre, sa naglilibre, okay lang yun. Doon sa siyempre, na medyo siya, na anong ba tawag doon? Na kukoin or nakikita ng mga members na, mga miyembro ng PLG yan, palibre gang.
Laging sasabihin, libre mo naman ako. Kaya naman tayo, libre mo ako. Laging gano'n. Pero as far as God is concerned, wala pong problema sa ating Diyos yun eh. Kasi tayo mga tao, siyempre limited ang ating resources. Pero ang Diyos natin, hindi limited ang resources niya. He has everything. Kaya kayang-kaya po niyang magbigay ng libreng piging para sa bawat isa. Okay? Kung minsan tayo, ayaw din natin ng libre kasi medyo masasaktan yung ego natin. Di, kaya ko naman yan. Naalala ko nung araw, nag-opisina pa ako. Meron akong isang, wala pa po akong kotse noon, nag-jeep lang ako. So, meron akong isang nakasabay doon sa jeep na alam ko po, messenger siya ng aming opisina. So, sabi ko, Kuya, saan po kayo? Ay, sa Fairview ako. Sabi, babayaran ko na po kayo, ha? Ay, hindi, huwag mo bayaran. Ba't mo ako babayaran? Hayaan mo ako magbayad. Huwag niyo pong tanggapin yan. Ako na po magbabayad yan para sa sarili ko. Medyo ako na gusto ko sanang ilibre siya. Medyo ako, ano sa palagay niyo naramdaman ko noon? Sa totoo lang, feeling rejected ako noon. Feeling parang nakakahiya naman yung ginawa ko. Parang ako nahihiya sa sarili ko. Okay? Walang halong biro. Pagkatapos nito, talagang with pride na hindi mo ako dapat ilibre. Okay? Kaya kong bayaran ng sarili ko. Okay? Masama ba yun maglibre? Okay? Parang gano'n no? And yet, pagdating sa opisina the following week, eksakto may mga interns na pumupunta sa opisina, dahil ako section chief, di mayroong isang na-assign sa akin na intern. Sabi ko, sige, ganito gawin mo, ganyan. Sa computer, ganito, ganyan. Tapos, it so happened, yung intern na assign sa akin, anak nung messenger na nililibre ko pero ayaw tanggapin yung aking paglilibre. Pagkatapos yun, medyo bumababa siya. Sabi niya, ay, kayo ho pala ang ang supervisor niya. Ay, opo, anak ko po kasi siya. Ay, medyo bumaba yung tono niya. Okay, sabi ko, hayaan niyo po, tuturuan po natin siya at pagkatapos, kung ano po ang kailangan niya na matutunan pa para sa kanyang magiging pag-aaral, bibigay po natin yon. Okay? So, kung minsan, yung pride, yung pride, papasok dun sa mga ayaw magpalibre. Si Jesus may offer na libre. Yon. Come, everything is now ready. At, alam niyo po, bukod doon, yung salitang everything, sa ibang version, ipipwede raw doon, with abundance. Everything is free. All you can eat. Ayan, gustong-gusto natin ni Asher yan, di ba Asher? Gustong-gusto natin ni Asap yan. All you can eat. Ay, hindi pala. Eat all you can pala. Eat all you can. Di ba? With abundance. Naku, naalala ko nung araw, mga bata-bata pa to sila Oliver. Yung mga first time namin makakain sa Eat All You Can na restaurant. Hindi na makakilo si Oliver nun Sabi ko, anak, bakit? Ano nangyari? Andito na raw kasi pag gumalaw pa siya, baka lumlumbas na diba, Eat all you can. Lahat pwede mong kainin. Ako. Sa totoo lang ngayon, ang hirap ng kumain ng ganyang edad. Edad natin, senior, Pero yung mga bata-bata, pag na-invite kayo sa Eat All You Can, sige lang. Huwag kayo dapat kain lang. Kasi nung bataan ko, ganun din kami, libre. Nilibre ka Meron akong isang estudyante, naglibre ng ganun, bawat taon na birthday niya, doon niya kami dadanin sa Vikings. Kasi may may discount siya, di ba? Tapos kami ililibre niya. Wow, sabi ko, ikaw na yung may birthday, ikaw pa naglibre. Parang si Kuya Ed. Si Kuya Ed, very generous. Maglilibre daw siya sa birthday. Chinismis. Pero ganun, kung sino yung may invitation, hindi naman dahil sa sinasamantala natin. Generosity yun Kung minsan, pride na lang on our part kung ayaw natin masama dun sa libre. Pride na lang dahil sa kakahiya. Okay?
may thin line difference daw yung pride sa shame eh. O kaya gusto natin meron talaga tayong contribution. Lang yun, ano? Kinukonsider din natin lahat yun. Pero everything is free and in abundance. In abundance. Pagpasok mo pa lang sa pintuan, siguro ng banquet na yan, everything is ready. Sino na nakapunta dito sa Spiral? Sa Spiral, di ba? Naku, grabe, no? Ang paikot talaga yun. Hindi mo mauubos lahat at hindi mo matitikman lahat. Sabi ko sa inyo, dahil sa dami ng pagkain, hindi mo lahat matitikman. Mabubusog ka na, kahit pa konti-konti lang kuha mo. Sa dami ng pagkain. Anong hotel nga ba yung Spiral na yun? Ha? Sofitel, okay? Bago ka matapos doon sa paikot na yan, ay, grabe. Pangit daw doon, sabi ni Henry. Kasi meron siyang soler. Grabe, busog na busog ka na. Hindi mo kayang ubusin. Ganun din, in abundance daw yan. Anong gusto mo? Meron kang salad bar, gusto mo may sopas ka. Alam mo, pagka kumain ako, gusto ko lagi may sopas Kahit na konti lang yan, pero gusto ko lagi may sopas. Punta ka sa main dish, nako, may sushi, may Japanese food, may steak, may lobster. Alala ko yung taga CBS Asia na nagkita kami sa Boracay, no? May libreng kain ako dun sa ATS-CCS na siyang nag-sponsor sa akin sa pagtuturo ko. Pero yung CBS Asia, nung nagpunta ako sa kanila, dahil meron din silang conference, nilibre ko, lobster ang in-order. Wow, sabi ko, grabe to. Salamat, pastor. Sabi ko, ngayon lang ulit ako nakakain ng lobster. Ilang taon na. So mga ganun, ano? Okay? Talagang kasama lahat. Anong gusto mong pagkain? American, Filipino dish, Chinese, Japanese, Italian, Indian, Greek. Ayoko ng Indian. Greek, kahit na ano pa yan. Ako, malamang, ano? At lahat ng dessert siguro nandun. Ako, yung leche flan. Yan po favorite ko, no? Leche flan, at ice cream, cake, at kung ano-ano pa. Wow. Grabe, no? Abundance, Yun ang description. Nandun salitang everything daw. The fabulous feast or banquet you can imagine. Okay? Hindi to, oy, may lilibre ako sa inyong kainan tayo. Tapos, anong kakainin natin? Peanut butter, tsaka jelly lalagyan natin. Masarap yun. At least, kung masarap talaga yun, Pagka peanut butter, nilagyan mo ng jelly jelly, sarap din yun. Okay? Yet, hindi po ganun lang kaliit yung pong handaan na to. Abundance talaga to. The same is true, no? Yung alam niyo po, in-offer ng ating Diyos na eternal life, abundance yun. Okay? Meron tayong fountain of the living water to wash away all our sins. Tapos, binigyan niya tayo ng Holy Spirit to give us peace and to replace our anxieties, our depression. Okay? Meron siyang binigay na joy. Alam niyo po, libre lahat ito na binigay ng ating Diyos no? Meron siyang binigay na power sa atin to overcome our sins, to be transformed, and wisdom to make the right decisions. Nasa atin po lahat, Diyos. In-offer po lahat ng Diyos yun sa atin. Libre po yun. Kaya lang tayo kuminsan gusto natin tayo magde-decide. Ano ba magandang gawin? Instead of consulting our God, instead of asking His wisdom, instead of having the joy of the Spirit, ang pinipilit natin na magkaroon tayo ng sarili nating kasayahan. Hahanap tayo ng sarili nating magpapasaya sa atin. Okay? And of course, lalo na yung fellowship of our Savior. Okay? Yung pong ginagawa natin dito every Sunday na bago tayo makapakinig ng salita ng Diyos, we fellowship with our God through praises and worship. Wow! Wala pong makakapalit noon. Okay? Napakasarap po na maka-fellowship ang ating Panginoon. And, pagdating ng panahon, eternity in heaven with our Lord. Okay?
That's the greatest banquet. Kaya nga, hindi lang siya free, hindi lang siya abundant. Okay? Kundi, itong invitation niya is for everyone. Para sa lahat po. Okay? Very broad ang invitation niya. Sa panahon po natin ngayon, ang invitation ng ating Diyos is for everyone. For everyone. At makikita po natin yan mamaya dun sa pinaka-parable, no? Ano man ang race, ano man ang ating lahi, background natin, salita, status sa buhay, okay? The gospel, the abundant life, the eternal life, the banquet at the resurrection of the righteous is for everyone. Actually, it is for everyone. Walang tinatangi ang ating Diyos doon. Wala po talagang tinatangi. Kung minsan tayo nagtatangi Tayo yung nagsasabi na, ay, naku, grabe naman makabisyo yan taong yan. Hindi bagay sa kaharian ng Diyos yan. Di ba? Tayo nagtatangi Tayo nagsasabi, naku, grabe yung mga yan. Kasasama niya mga yan. Sa impyerno pupulutin niya mga yan. Yun, no? Pero alam nyo, yung invitation, kahit na yung pinakamasamang tao, may invitation na tinatanggap yon mula sa Diyos. He is also invited by God. Okay? Everyone is invited. Come, everything is ready. Okay? Kaya nga, ang tanong how can you refuse such an invitation? If it is free, if it is abundant, and it is for everyone. Okay? Ang kailangan lang, siyempre, accept that invitation from God. Okay? Simply accept that invitation from God. To ignore or to postpone responding to such invitation, nako meron pong panahon, katulad nung napag-aralan natin sa narrow door. There will come a time that the door will be closed. There will come a time, especially when the Lord Jesus comes na, ayan, such invitation shall be closed. Kaya nga, now is the time. Diba? Kung ilang beses natin napag-aralan yan, now is the time of salvation. Today is the time of salvation. Okay? Kasi there will come a time that the door shall be shut. Napag-aralan natin yung mga previous lessons natin yan, di ba? Kaya nga siguro, magandang tanong sa atin, laging sa ating mga sarili, kasama ba ako doon? Kasama ba ako doon sa banquet na yon na ready na? At the time of the banquet, when it is already ready, kasama ba ako doon? It will depend on our response. It will depend on our response. So how must we respond to God's invitation? So maging malinaw na po sa atin, na merong tayong tugon. Lahat tayo kinumbida ng Diyos. Everyone is invited. It is for free, full of abundance, yet we need to respond. We need to respond. Doon sa story ni Jesus, okay, nung pagkatapos nung verse 17, pinapunta niya yung mga servants niya to tell those who are invited to come, everything is now ready, may mga responses. At yung unang response, mababasa natin sa verse 18. Okay? The first said, I have just bought a field. Kabibili ko lang ng bukid At kailangan kong tingnan, kailangan ako magpunta doon at tingnan yon. Ewan ko po, pero justifiable po ba yung excuse na to? Kasi ba't ka naman bibili ng bukid na hindi mo pa nakikita? Di ba? Nakabili ako ng bukid. Kailangan kong puntahan para makita ko siya. Alam nga naman, bumili ka ng bukid nang hindi mo tinitingnan yung lugar. Okay? So again, okay, medyo weak yung excuse na yon. Ayan. Very weak yung excuse na yon. Plainly, ayaw niya magpunta sa invitation, sa banquet. Okay?
So, di ba, marami ngayon nai-scam eh. Naku, meron po tayong isang pastor sa FCC na-scam na ganun. Na yung binili nilang bukid daw, ay binili nilang lupa daw, para sa church ha. Eh hindi daw yun kasi meron palang may-ari nun, dito daw pala sa dulo yun. Pero napuntahan pa nila yun ha. Pero yung titulo, nung nagkabentahan na, ito na ngayon. At nawawala na yung binigyan nila ng pera. Yun, no? Yung mga ganun, no? Kaya nga kailangan talagang titingnan mo muna, di ba? Sisiguraduhin mo yung title. Kung talaga bang yun. Magsasama ka talaga ng isang expert. Ito ho ba yan talaga yan? Hindi pa pwede yung basta bibili ka. Ito kabibili ko lang ng bukid. Kailangan pumunta ako para tingnan. Saka mo palang titingnan. So, very weak po yung excuse na yon. Okay? Very weak po yun. Ang pangalawang response, sa verse 19, another said, I have just both 5 yoke of oxen. Ibig sabihin, 10 oxen yon. Pag sinabing yoke, 1 yoke, pair yun. Okay? And I'm on my way to try them out. Ngayon pa lang niya susubukan, nakabili na siya. Saan ka ba naman nakakita na bumili ka ng kotse, ngayon mo palang susubukan? Binili mo na muna, saka mo pa susubukan kung umaandar ba yan. Okay? So ito, pag sinabing 1 yoke of oxen, 2 yan. Okay? So 5 yoke, ibig sabihin, 10. 10 ang binili mo. Pagkatapos, hindi mo pa nasubukan ang bawat isa. Ayun. Kaya again, excuse lang din yon. Kung yung kanina, yung mga properties, ito naman, medyo may related sa kanyang pagtatrabaho, perhaps, no? Magtatrabaho siya 5 yoke of oxen, ang ganda sana nun. Ang dami mong matatapos na lupain nun pagka ikay magtatanim. At yung pangatlo, yung pangatlo, medyo naguguluhan ako dito kasi parang anong tawag doon? Justifiable. And another said, doon sa verse 20, I just got married, so I cannot come. Parang justifiable, di ba? Nag-honeymoon pa lang eh. Okay? Nag-honeymoon pa kami, hindi pa ako makakapunta. Di ba? Parang justifiable. Okay? Pero alam niyo po, may nabasa akong comment dito eh. The invitation was made before. Kung ikakasal ka pala, alam mo na yon. Na siyempre, di ba sa invitation, nandun nakalagay kung kailan yung banquet. Right? Okay? Teka, sandali. Itong invitation mo sa akin, kakakasal ko pa lang nito. Ayan. Di ba kasi alam mo kung kailan ka naman ikakasal eh. Bakit tinanggap mo yung invitation beforehand? Pagkatapos, here comes the banquet, hindi pala ako pipwede kasi kakakasal ko lang. Ayun. Yun ang isang contention ng ibang mga commentaries. Ang isa pang contention ng mga commentaries, bakit hindi mo ba pwedeng isama yung misis mo sa invitation, sa banquet? Pwede naman siguro kasi bagong kasal kayo. Or, bakit? Hindi ka ba pinayagan ng misis mo? Kaya ayaw mo, hindi ka pwedeng makasama. So, maraming pwedeng maging maraming pwedeng dahilan. Actually, dun sa Leviticus yata yun, o sa Deuteronomy, hindi ko matandaan, mayroon ako dating nabasang ganun na pagka ikay bagong kasal, hindi ka pwedeng isabak sa gera. Pero gera, pinag-uusapan doon, din mag-gera to, piging ito handaan to Okay? Kaya parang sabi ko nga, medyo weak uli itong, itong reason na to. Weak din kung tutuusin. In a way. Okay? Alam nyo, sa totoo lang, kung titingnan natin itong tatlong ito, yung isa, yung first invitation is more on mga possessions, di ba? Lupa. Yung isa, more on profession. Yung kanyang trabaho, 5 oxen. Ito, more of relation, Pero, sa susunod na linggo, itutuwid ng Diyos, Itutuwid din ni Jesus itong relationship natin, earthly relationship natin. Okay? Kaya nga alam niyo po yung ating pag-aaral, untog-untog ito Kasi kung totoo siya, very valid itong reason na to.
Itong reason na to. Very valid. Pero, meron pong sasabihin si Jesus sa atin next Sunday. And it's about relationship din. Kasama doon sa points niya, yung relationship. Okay? So, kung titingnan po natin, meron mga reasons ang bawat invited. Alalahanin natin, they were invited first, hindi yung ura-urada, kaya alam na nila na may okasyon, pero nung okasyon na, nagsipag-atrasan. Alam niyo po ba na meron tayong ganong experience? Naalala niyo ba yun? May experience tayong ganon. Anniversary ng church. Tapos nag-invite ako ng mga pastor. Abay, lahat nagsipag-atrasan. 4 na pastor yung in-invite ko po noon. Part ng board. Okay, identify. Sorry baka may nanunood no? Board member. 4 sila. Lahat nagsipag-atrasan, walang umattend. Kaya yung mga sumunod na taon, sabi nila, uy, kailan kayo uli mag-anniversary? Sabi ko, sa susunod, sa September. Hayaan mo, hindi kita ko kumbidahin. Pastor, sorry kasi ganito. Oh yeah, syempre naman, may kanya-kanya tayong dahilan talaga Kaya lang, sabi ko, alam nyo naman na meron na tayong commitment So ganun ang nangyari. Walang halong biro yun. Kaya nga yung isang pastor, nung lumuwas siya ng Maynila, abay talagang pumunta pa dito, sinadya tayo para mag-sorry lang. Naalala ni Ate Glo no? May isang pastor na nagpunta dito, pumunta sa harapan at nagsabi, sorry po. Nag-sorry talaga. Okay? So again, kung titingnan natin, anong naramdaman ko po nun? Bilang isang host, alam niyo talaga sumama loob ko nun. Sumama loob, nakakasama ng loob. Yung bang ikaw ang nangumbida, tapos lahat sila, sige, kaya nga, let your yes be yes and let your no be no. Kung hindi mo kaya, huwag kang pupunta. Sabihin mo agad, directly, para pwede silang maghanap ng kapalit sa'yo. Lalo na kung invited ka sa isang kasalan. Kaya nga RSVP yan di ba? So again, huwag sanang masayang yung hinanda. Dahil dun sa pag-oo mo, tapos hindi ka darating, tapos hindi napunan ng iba, sayang yung hinanda. Kaya makikita natin na lahat ng tatlong ito, na binigay na sample, it's all about possession, profession, and sometimes relationship na magiging excuse natin when we are invited. But the main reason, sabi po doon sa verse 18, letter A, but they all alike began to make excuses. Ang pinakadahilan talaga, gumawa lang sila ng dahilan. Gumawa lang ng dahilan. All 3 excuses are, it reveals insincerity on the part of those invited. Sa panahon po nila, sa panahon ni Jesus, at maging sa panahon natin ngayon, kung tutusin, hindi po valid yung mga reasons na yon, yung mga excuses na yon. Ang pinakapunto lang doon, they rejected Jesus' invitation. Well, in fact, kung tutuusin they have all the reason to accept Jesus. Pero all made the same excuses. Ang nakakatuwa, kung titingnan nyo yung mga reason sana, kung tutuusin, yung mga excuses sana, hindi naman po sinful kung tutuusin. Hindi naman sinful Hindi naman kasalanan yung titingnan mo yung nabili mo. Baka nga mamaya, nagkamali ako ng bili. Di ba? Okay lang naman yun, di ba? Kung tutusin. There is nothing wrong in having possessions, in having your own house and lot, having your own cars, or having your own 5 yoke of oxen, having married life. Wala pong masama doon.
Lahat naman yun ini-encourage ng Bible. Okay? Sabi ng Bible, dapat magkaroon tayo ng hard work. Magsipag tayo. There's nothing wrong in having marriage and love of the family. At inuutos nga rin ng Diyos na to love our own families. But, okay, yun nga no? Sa panahon nila, okay, what hinders them is getting right with the host. And that is God. Okay? Yung pong pagtanggap nila kay Jesus. Kaya itong invitation na kinikwento ni Jesus, patama doon sa mga Pharisees ito Patama ito doon sa mga Pharisees. Kasi sila talaga ang invited una sa lahat. Sila ang chosen people of God. Okay? Sa totoo lang, nung nakaraang linggo, naka-attend po ako ng seminar sa ATS. Online lang naman. At ang very interesting yung topic is the modern Israel the biblical Israel? Ang ganda nun, no? Kaya lahat po kaming nasa FCC pastors, talaga nakinig kami. Kasi, di ba, parang hanggang ngayon, mahal na mahal natin ang Israel. Di ba? Pray for the peace of Israel, pray for the peace of Jerusalem, di ba? Pero, ano nangyayari? Bakit ganun ang nangyayari? No? Parang mayroon ding mga negative comments sa Israel ngayon. Pero the first thing that Jesus invited to the banquet are the Jews, especially the Jews. Okay? So, but each one of them made their excuses. The Pharisees, lalo na yung mga Pharisees, ito'y patama sa kanila. Okay? Kasi si Jesus, nag-i-invite na sa kanila. Yet, tinatanggihan nila. Kung sa panahon natin to ilalagay, sa ating panahon ngayon, Jesus is also inviting us to His great banquet, to His kingdom. Jesus is also inviting us. Are we making excuses? Yan. Sabi nga, ito maganda, alam ko sa Filipino lang tayo merong ganito Hindi ko lang alam kung merong English counterpart ito. Kapag gusto, may paraan. Kapag ayaw, maraming dahilan. Okay? Talagang gagawan mo ng paraan kung gusto mo na makasama sa paghahari ng Diyos. Pero kung ayaw mo, ay naku, marami kang pwedeng gawing dahilan. Naalala ko nung leaders meeting namin. Leaders meeting namin Nag-report si Ate Glo patungkol sa mga intercessors. Papasalamat siya kasi marami pong umaattend sa mga prayer meeting. Tapos si Henry lang hindi nakaka-attend sa leaders. Sabi ni Henry, oo nga Ate Glo naubusan na nga ho ako ng dahilan Tatawa talaga ako doon. Kaya to si Henry, hindi pwedeng mawala to sa servants Nauubusan na rin siya ng dahilan kung bakit di siya nakaka-attend ng prayer meeting. Pero at least honest siya. Pero kung tutuusin, pwedeng gawa ng paraan kung gusto natin. Okay? At kung ayaw natin, i-skip tayo, gusto nating marami tayong pwedeng gawing dahilan din kung tutuusin. Marami rin Katulad nga po ng nangyayari dyan. Now, sa atin na lang dito ngayon. Halimbawa, alam natin may Sunday service. Ano ang mga dahilan natin at hindi tayo nakaka-attend? Yun. Kung minsan, talagang gusto lang natin magdahilan. Marami tayong pwedeng gawing dahilan. Okay? Nandyan yung pagod tayo, nung Sabado, trabaho, puyat. Pero kung titingnan mo, baka naman kasi ang ating pong pagpupuyat ay patungkol sa pag-EML. Teka, gumagawa ka lang talaga ng dahilan. Puyat kasi ako, pastor, bakit? May assignment ako pero sa totoo lang, okay? Pagka halimbawang kahit na may assignment ka, halimbawa lang, may assignment ka, ano ba naman yung
Lord, tulungan mo ako matapos ko agad ang assignment ko para bukas maka-attend po ako sa church. Ano ba naman yun? Right? Minsan nami-miss out natin yung tulong na pwedeng bigay ng Diyos sa atin eh. Kasi nasa isip na natin, magdadahilan ako, ayokong umattend bukas. Yun. So, what are those kinds of excuses that would prevent us from coming to church or attending the Bible study, the prayer meeting, or reaching out to someone with the good news of our Lord Jesus Christ? Or even yung giving sa church. Ba't ka magbibigay dyan? Wala ka na nga, magbibigay ka pa. Okay? Anong dahilan natin? Wala na eh. Yung kinita ko, ubus agad eh. Yun ang problema natin. Okay? Sabi nga ni Pastor Rick, pagka meron daw tayo, kaming member, sabi lang ni Pastor Rick yun, pag may member tayo na kinakapos, ang unang tanungin natin, kumusta pagbibigay mo? yun daw tinatanong niya sa mga members niya. Pag Pastor, pasensya na kasi kapos ako ngayon eh. Kumusta ba pagbibigay mo? Parang baliktad eh, no? Baliktad eh, no? Kasi alam naman natin yung law of reciprocity, no? Whatever you sow, you reap. When you sow abundantly, pag nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Pag nagtanim ka ng konti, aani ka ng konti. So, una muna yung pagtatanim, bago yung pag-ani. Yung inani natin, wala na tayong itinanim. Kaya tuloy, anong nangyari? So, mga susunod na ani, kapus na tayo. At pagkatapos, sasabihin natin, bakit ganun? Ayan. Okay? So, alam nyo, no? At there are a lot of things na pwede natin gawing dahilan. Pero again, nasa atin yun. Nasa atin yun. Marami tayong dahilan kung minsan na hindi ako pwede mag-ministry eh. Kasi ganito, ganyan. Okay? Or, hindi ako pwedeng makapagsama sa prayer meeting natin eh. Or kahit sa pagba-Bible study, wala na nga, Pastor, di mo lang alam, paggising ko sa umaga hanggang sa pagtulog, naku, wala akong bakanting oras. Lahat yan puro trabaho. Okay? Kaya hindi ko na nabubuklat ang aking Biblia. Pwede kang maraming dahilan. Pero kung gusto mo, pwede mong gawa ng paraan. Pwede mong gawa ng paraan. Okay? Bakit pag halimbawa, skip tayo ng church, no? Sunday. Pero pag may lakad ng pamilya, uy, sama kami dyan. Pastor, hindi kami makakapunta ng church kasi may lakad ng pamilya na. Okay. Pero pagka may church, hindi ka makaka-attend din. Pero pag may lakad, ayun, gagawin mong dahilan, yung pamilya. Okay? So again, hopefully, matouch tayo ng ang ating ang ating mga sarili at i-correct natin ang ating mga sarili. Ako ba'y talagang gumagawa lang ng dahilan? Okay? At hindi ako, kaya ayaw kong umattend ng church, kaya ako ayaw mag-ministry, kasi gumagawa lang talaga ako ng dahilan? O valid naman talaga yung dahilan mo? Okay? God sees our hearts. And God has also given us the power, the opportunity to overcome all these excuses. Para na sa ganun, ma-benefit tayo dun sa banquet na ino-offer niya. And during service, yung ating inihahain na pagkain is in the form of the Word of God. Man does not live by bread alone, but by every word. Kaya pagkain ito eh. Pagkain ito ng ating kaluluwa. Hindi ito pagkain pisikal, pagkain ito ng ating kaluluwa. Okay? Kaya nga siguro, no? Kung meron lang tayong mga x-ray vision ng ating spiritual life. Okay? Baka kahit na payat ka physically, pero yung spiritual life mo, ang taba-taba mo pala. Okay? Okay? So, nasa atin yon. Kaya nga, alam nyo, ang challenge ay nasa inyo, no? Sa bawat isa. Ako po ay naatasan lang ng Diyos na mangaral. Pero yung ating application, individual po. Sometimes we devalue the kingdom of God. Hindi natin pinapansin pagdating sa salita ng Diyos. Okay?
Pero pag ibang tao, pagka tayo nakumbida, halimbawa, no? Sa basketball, ayan. Alam niyo po ako kagagaling ko lang ng basketball nung nakaraan to last week ba? Hindi, two Sundays ago, no? 2 Saturdays ago. Dahil nga po sa 2017, reunion ng mga estudyante from 2017, 18, 19 hanggang 2023. Okay? 2010 pa lang po, nagtuturo na ako doon sa seminary na yun. Kaya lahat ng mga estudyanteng yun, puro lahat nagiging estudyante ko. At isinama ako sa laro. Okay? Kaya nga napansin ni Porsche, 1 week before na maglaro na yon, ay panay na ang stretching ko, panay na ang shooting ko. Nanghiram pa ako ng bola kay Derek para makapag-shooting. Talagang pinaghandaan ko dahil may invitation ng basketball. Okay? So, pero kung tatapat yun ng linggo, definitely hindi ko tatanggapin. Kasi may gawain. At sila, hindi rin nila tatanggapin pagkatapat ng linggo. Sana po, kaya nga na-challenge ko si Henry, sana yung magiging meeting nila sa homeowners, hindi naman matapat ng linggo. Yun. Kasi bukod sa meron siyang gawain dito, pwede mo rin silang i-challenge Di ba araw ng pananambahan nyo rin? Sana wag nating itapat ng linggo. Yan. Sabado pwede. Pwede naman di ba? If we could command pwede naman natin, uy team, wag tayo sa linggo maglaro. Sabado na lang. Kasi pag linggo, meron kaming gawain Pwede naman Di ba? Pwede naman. So again, nasa atin po yun. Wag tayong gumawa ng dahilan na kung bakit hindi tayo makaka-attend ng Sunday service. Ang pinaka-concern ngayon ng mga churches, hindi ganun kalalim ang commitment ng mga members. Yun ang nakakalungkot. And hopefully, yung next generation natin, yung mga next generation, kayo po ang magiging next generation of leaders. Okay? Itong mga susunod na generation, hopefully, makuha nyo yung commitment ng mga nauna sa inyo when it comes to the ministry, to the Word of God, in devotion, in praising our God, in studying His Word. Okay? Kasi baka palabnaw ng palabnaw ang ating commitment, nakakatakot na merong isang generation ang lumitaw na wala na talaga at all commitment sa church. Nakakalungkot pong isipin yun. Kanina, yun ang pinagpipray ko habang tayo nag-worship. Okay? Na sana dito po sa Servants of Christ, manatili yung ating commitment up to the next generation, up to the next generation, up to the next generation. Dahil pababaw ng pababaw ang commitment ng mga tao. Okay? We are all making excuses rather than making ways in order for us to accept the invitation. However, ang masasabi ko po dun sa tanong na how must we respond to God's invitation, isa lang po. How must we respond to God's invitation? Still, let us respond willingly. Individual po yan. Hindi po sa pilitan. Nasa inyo po yon. Pero I hope we will all respond willingly. Kung tayo naimbitahan sa isang party, naku, gusto natin yan, di ba? Join us. Yan. We'll have a party. You are invited. Naku, kailan to? Gusto ko to. Okay? But then, I hope when it comes to the kingdom of God, let us respond willingly. Let us respond willingly. Do not allow ourselves to make excuses. Tayo ang may control ng sarili natin. Tayo ang pwedeng magsabi na hindi, kahit anong mangyari, a-attend ako. Gagawa ako ng paraan. At ano nangyayari? Doon sa kwento sa kwento, kung titingnan ninyo, the host became angry. Nagalit yung host. Okay? Bakit? Bountiful yung invitation. Pagkatapos hindi tinanggap. As far as God is concerned,
God offered His Son, okay, as the sacrifice, okay, for us sinners to accept His invitation of reconciliation. Pero yung first group of invited people that were sent out, yung invitation, wala, lahat tinanggihan. Kaya nga, Jesus' invitation for salvation is actually not forced or imposed. Hindi po sapilitan ito. Kahit naman ako po, no, lagi ko po sinasabi sa inyo to. Hindi po sapilitan ang invitation ni Jesus. God opens His kingdom to everyone. Ito po ay galing kay Pastor Jello to sa preaching niya last Sunday. Kaya sabi ko nga tama yung kanyang analysis of the passage. No? God's invitation is for everyone. He opens His kingdom to everyone. And today, if you hear His call, do not harden your hearts. Kaya nga, we must respond with willingness to follow all the way. Nasa atin po yung response na yun. Ngayon, kung titingnan nyo po, ang ating Panginoon, after nung nangyari, doon sa 3 excuses ng mga unang invited niya, sa verse 21 and 22, the servant came back and reported this to his master. Yung pagtanggi ng mga naunang naimbitahan. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, go out quickly into the streets and alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind, and the lame. Sino itong mga taong ito? Ito yung unang hindi naimbitahan. Ang naimbitahan, okay, ay yung mga, siguro, kung ikukumpara natin, kung theologically speaking, ang unang mga naimbitahan ay yung mga Hudyo, the Jews, the chosen, supposedly the chosen people of God. But they all made excuses. Kaya ngayon, this parable is also an extension of God's invitation to the Gentiles. Ayan. Puntahan mo mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, at may mga kapansanan sa paglakad. Puntahan mo silang lahat. Okay? At kung titingnan natin, itong mga to, ang merong valid na dahilan kung bakit hindi sila makakapunta. Sila may valid na dahilan. Halimbawa, yung mahirap, sabi na mahirap, teka, sandali, malaking handaan yan, wala akong damit na isusuot wala akong magandang damit, punit-punit lang ang damit ko yung lumpo, teka, sandali, sino magbubuhat sa akin, papunta doon, hindi nga ako makalakad ng may dahilan sila sila yung may dahilan kung tutuusin valid teka, bulag, kumbidado tayo sa palasyo kasi may kainan doon, teka, sino mag-aakay sa akin papunta doon, tulungan niyo ako. Teka, walang maakay sa akin. Hindi ako makakapunta. Sila pa yung may dahilan kung tutuusin Okay? Kaya nga, kuminsan, makikita mo yung twist ng story ni Jesus, Ang ganda pong pakinggan na kung tutuusin, may mga dahilan itong mga to, pero sila ang kinumbida. And, sumunod nun, Sir, the servant said, what you ordered had been done. Ibig sabihin, nagpuntahan silang lahat, tinanggap nila invitation in spite of valid reasons. Tinanggap nila kasi nandun na sila, but there is still room. Meron pa raw. Kulang pa. Okay? Kaya, sa verse 23, the master told his servant, go out to the roads and country lanes. Okay? Puntahan mo yung mga tao doon. Pero mo, nag-extend pa ang Diyos ng invitation doon sa mga nandun lang sa labas. Okay? Kung iisipin natin, okay, kung ito yung palasyo, nasa labas, okay, andyan yung mga bula. Pero nandun pa siguro outside of the city, sa world, andun pa yung iba. Kumbidahin mo na rin sila lahat para mapuno yung ating piging at lahat makakain. Si John MacArthur, meron ako nabasa dati sa kanya. Sabi niya, maganda to God is more willing to save sinners than
sinners who are willing to be saved. Ganda no? Sabi ko, maganda to God is more willing to save sinners. Gustong-gusto niya na lahat talagang tumanggap at maligtas. Pero yung mga tao, sila yung ayaw maligtas. Sila yung ayaw tumanggap ng 200 at maraming dahilan. Maraming dahilan. Nahihiya, may catch, may consequence, joke time, ganda ng mga pero good po sa akin yun, ang gandang illustration nun, yung mga sinasabi nyo, kasi reality yun there are a lot of people, God is willing to save, pero there are a lot of people who are not willing to be saved because of so many reasons. There are so many reasons. Okay? Kaya nga, ang sabi dito, nung sinabi na go out to the roads and country lanes, ito maganda. Ito maganda kasi yung binanggit na salita. And make them come in. Yung palang salitang make them come in, insistent yun. Hospitality. Parang kumbaga sa i-convince mo sila na pumunta. Kasi they have all the reasons na hindi pumunta. Kasi bulag, lumpo, yung mga binanggit nating reasons. Or, kung yan ay nandun sa mga roads and country lanes, maaring may dahilan din yan. Di ko, sandali, dito kami nakatira. Wala mga bahay. Nang baho-baho namin, papasok kami dyan. They know that they don't belong, kaya ang gusto na mangyayari ng host, make them come in. Okay? Insistent hospitality. Okay? Sige, papasukin mo sila, i-convince mo sila, okay lang po yan kahit wala kayong damit, okay lang po yan na mabango, okay lang po yan dahil marami po kayong ganon sa loob. Kaya sama-sama lang po tayo doon. Okay? Parang ganon, So, okay lang po yan. Okay? So, hindi lang yun doon sa mga may mga kapansanan, kundi pati yung may mga pagkukulang, sasabihin ng host na okay lang, pumasok kayo kasi marami kayo dito sa loob na pare-parehong nangangailangan, pare-parehong may kapansanan, pare-parehong may mga weaknesses. Everyone is invited. Lahat naman tayo dito sa loob ng church din natin. May kanya-kanya tayong mga weaknesses. Okay? Pero everyone is invited pa rin. However, nasa atin ang response. Kaya nga ang conclusion ni Jesus doon sa kanyang parable sa verse 24, I tell you, not one of those men who were invited will get a taste of my banquet. Yung mga nagdahilan na una, nako, hindi sila makakatikim ng aking handa. Yung naunang inimbitahan ko na nag-refuse, hindi sila makakatikim ng aking handa. Okay? Respond willingly. Huwag nyo na pong intayin na pilitin pa kayo. Kasi lahat naman po tayo ay pwedeng magpunta on our own o willingly. Volitionally. Ang una kong nasa isip dito ay gamitin ko yung salitang volitionally. Okay? Yung kusang loob. Yan. Yung kusang loob. Willingly. Pagka kinumbida tayo, in-invite tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian, makinig ng kanyang salita, let us respond willingly. So as a challenge to everyone, Jesus is inviting us to be with Him. But it will depend on our response. He will not force or coerce us, but He will still insistently call us. To be a disciple and servant of Jesus, we must respond to His invitation willingly. Manalangin po tayo. O Lord, Panginoon, inaamin po namin na kung minsan gumagawa kami ng dahilan para hindi makapakinig ng iyong salita, hindi maka-attend,
At ikaw po nakakakita, Panginoon, ng aming mga puso at yun totoong kalagayan namin. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung kami nagdadahilan lang. Nakikita mo rin naman, Panginoon, ang puso namin na very willing kami. Pero sometimes yung aming sitwasyon, yung aming circumstances, yung aming condition hinders us. Yes, Lord, kung valid ang reason namin, hindi naman po kami mahihiya. Pero there are some reasons kung bakit kami hindi nakakadalo, excuse lang po yon, excuses. Dahilan lang yon. Patawarin mo po kami, Panginoon. Let this start of the year, let this Sunday as a start of this month, be a correction to each one of us. That we will be willingly, more willingly, to attend your ministry. Panginoon, tulungan mo nga po kami with the power of your Holy Spirit upon us to encourage us, to convince us that indeed you are inviting us and we must respond willingly. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa pagtutuwid mo po sa amin ngayong umagang ito. Salamat po, O Diyos.